Thank you, Madam Speaker. Magandang umaga po sa sponsor at sa DILG. Ang mga katanungan ko po ay kaugnay din dun sa aftermath ng araw ng protesta noong September 21. Alam natin, nagkaroon ng karahasan at pagkatapos nun ay nagkaroon ng mass arrest, pag-aresto ng marami. No? Ang concern po natin, of course, kasama po sa tungkulin ng PNP yung pag-aresto. Pero ang concern po natin ay kung nasunod ba ang mga protocol at batas, no? Kaugnay sa pag-arrest at pag-detain sa mga protesters. No? At iba pa, hindi necessarily lahat ng naaresto, ayon sa ating impormasyon na nakalap ay mga protesters. Una sa lahat, nagpapasalamat po tayo, nakita po natin si PNP Chief General Nartates dahil noong September 22 po ay ang kinatawang ito ay bumisita po sa MPD, Manila Police District. No, para alamin ang kalagayan ng mga naaresto. At pinacilitate po ito, mabilis pong kumilos si PNP Chief Nartates para makapasok po tayo at makausap yung MPD Director at yung kanyang legal personnel at na-facilitate din po yung pakikipag-ugnayan sa ilan sa mga detenido doon. No, so, thank you to the PNP Chief. Kaugnay po nito, tama po ba ang datos, no, regarding ilan ba talaga ang naaresto? So, sa nakalap naming datos, 216 po ang total na arrested, including 91 minors, and of the 91 minors, 27 are children at risk. Ibig sabihin, 15 years old and below. Tama po ba yung datos? The total data, 244 were arrested, wherein confirmed legal age is 154, and we have 90 minors. 90 minors, hindi po 90, 91. Madam Speaker. 200 Broken down as follows: child in conflict with the law, 15 inquested, 35 child at risk is at 30. Madam Speaker. Yung total po was 244 po ba ang banggit? 44. Thank you. Yes. Thank you. So, initial data po yung nakuha namin. So, thank you for the updated. Mas marami po pala yung total arrested, no? Okay. Well, yun nga po ang tanong natin. Una, ano yung naging status ng minors that were arrested? Yung sinabi nyo ay may 15 na inquested of the minors. So, ibig po sabihin nito, mga children in conflict with the law. Yes. Ibig sabihin, older than 15 but younger than 18. Tama po ba? Yes, Madam Speaker. So, dumaan po sa proseso ng determinasyon kung meron silang natawag dyan, wisyo. Parang ganun. Ano nga po ba yung term? The legal term is whether they have Discernment, Madam Speaker. discernment. Thank you, thank you. So, sa determination po, sa proseso ng determination, 15 po ng mga children in conflict with the law ang na-inquest. Ibig sabihin, nakasuhan na po. Tama po ba? Yes, Madam Speaker. At ano po ba ang mga kaso ang final sa mga ito? Maybe we can give you the detail within the day, Madam Speaker. Okay. We would appreciate that, Madam Speaker. In general, meron po bang mababanggit? Like,
In general, arson, Okay. direct assault, Okay. physical injuries, Thank you. may robbery, We will just destruction of property. thank you. Just submit to you, Madam Speaker. Yung mga 30 children at risk, so ibig po sabihin ng terminong yan, yung mga 15 years old and below na arestado, ano po ang nangyari sa kanila? At the time, nung umaga ng September 2022, they were still detained, under detention by the police. So ano po ang status na ng mga Yes, Madam children Speaker. CAR? They are turned over to the Reception Action Center Manila of Social Welfare and Development sa DSWD na po, Madam Speaker. Nasa DSWD na po, ibig po ba sabihin yan, hindi na po sila arestado ng police? They are. Arestado pa rin po. In custody of the DSWD. Undergoing counseling, Madam Speaker. Yung tinuturuan po natin yung mga ating mga kabataan regarding values, morality, etc. How to be a good citizen, Madam Speaker. Gaano katagal pa po sila mananatili sa kustodiya ng DSWD? Come again, Madam Speaker. Gaano katagal pa po sila mananatili sa custody ng DSWD? We have to ask the DSWD, Madam Speaker. I think they have to determine kung gaano Okay. katagal po sila, Madam Speaker. Does Because the the- custody, Madam Speaker, is under the DSWD. It's no longer with the PNP, Madam Speaker. okay, so kanina tinanong ko kung arestado pa. Sabi nyo, arestado pa po. Yeah, pero Pero hindi na ng PNP, nasa DSWD. yes, Madam Speaker. Okay. Does the masasabi ba na yung handling ng mga children at risk ay alinsunod sa tinatakda ng juvenile justice law at iba pang mga related laws pertaining to the rights of children in conflict with the law and children at risk? Definitely yes, Madam Speaker. Okay? That is noted po. Ngayon, ang isang issue po, nung bumisita tayo, ang isang issue na umampok ay yung usapin ng alleged or possible excessive use of force by the police in effecting the arrests on September 21. No, meron po tayo in particular nakausap doon sa NPD, Alexis Lasik. So siya po ay isang 27-year-old PWD, person with disability, taga Marikina. Sumama talaga siya sa protesta bilang taga Marikina dahil biktima daw siya ng baha, no? At isa rin siyang community artist. Tapos, actually, sabi niya, yes, kasama siya sa mga nagprotesta, pero nasa gilid lang daw siya nung meron ng karahasan. No? At siya ay dinampot at binugbog, no? nung habang inaaresto. And in fact, may mga footage, maraming available na footage about showing his arrest in particular. Very clear, malinaw po yung itsura. No? So kinakaladkad sa kalsada, nabugbog ng maraming mga pulis. No? So, meron po bang investigasyon na isinasagawa ang PNP sa sariling personnel regarding these allegations of excessive use of force in effecting the arrests on September 21? Yes, but it's very hard to answer, especially the excessive, Madam Speaker. Because during the rally, we thought it was very peaceful. But there were rioters, may mga hawak pong barel, may mga molotov, may mga bato, may mga glasses na binabato sa ating kapulisan. Even maximum tolerance po yung ginagawa po ng ating PNP. But when it was chaotic, it was too much. So the police had to act on it. But wala naman pong na-ICU
Ano po? And even on that, siguro incident na nangyaring yon, it's an isolated case. But definitely, the Secretary has committed that IAS will look into it para po malaman yung buong katotohanan regarding that matter, Madam Speaker. Thank you, Madam Speaker. Pero yung PNP po, siguro naman meron pong standards and protocols na sinusunod sa pag-aresto. At meron po kayong standards as well regarding legitimate use of force in effecting arrests, as well as the concept of excessive use of force. Meron po bang mga ganong standards ng PNP? Yes, actually, kung makikita po natin yung riot police nasa harapan and may mga barriers lang po tayo. At pag lumampos na po doon sa barriers na yun, iba na po yung ibig sabihin ng ating protesters. No, so nakikita naman po natin ng ating mga riot police na they were just protecting themselves kahit tinatadyakan sila, binabato sila, pero wala pong excessive force na ginawa ang ating mga riot police. Pero pag lumabas na po doon sa barriers, the police needs to act on it because hindi na po sumusunod sa batas ang ating pong mga protestors. Magiging chaotic na po ang ating pong mga protesta na nangyayari po sa ating kalsada, Madam Speaker. Thank you for that. Yung tanong lang po ay kung meron po bang mga patakaran at protocol at training, individual training ang mga police to determine kung ano yung sapat na paggamit ng dahas sa pag-aresto at ano yung lagpas or excessive. Yes, Madam Malinaw po Speaker. ba yan sa PNP? Yes, Madam Speaker. May training po tayo Okay. at may plano po tayo in every protest na ginagawa po. Pero pinaka-importante po na wala pong masasaktan ng mga kababayan po natin. Okay, so tinatanong ko lang po para malinaw, no, kung merong mga ebidensyang lumabas, halimbawa mga video, pwede nating ma-determine kung sapat lang ba, tama lang, or excessive yung ginamit na pwersa, lalo na kung hindi lumalaban. No, there is no resisting on the part of the individual being arrested. Okay, Madam Speaker, susunod na tanong po ay regarding revised penal code article 125. Ito po yung mga RPC provision on delay in the delivery of detained persons to the proper judicial authorities. So dito po sa RPC ay may mga tinatakda pong panahon kung kailan dapat kasuhan ang mga arestado at detenido. So sabi po rito, may mga parusa pagka nilabag po ito. The penalties provided in the next preceding article shall be imposed upon the public officer or employee who shall detain any person for some legal ground and shall fail to deliver such person to the proper judicial authorities within the period of 12 hours for crimes or offenses punishable by light penalties or their equivalent. 18 hours for crimes or offenses punishable by correctional penalties or their equivalent. And 36 hours for crimes or offenses punishable by afflictive or capital penalties or their equivalent. So yun po yung sa revised penal code. Doon po sa 244 na arestado at dinetain ng MPD, nasunod po ba ang mga takdang oras dito Yes, sa on the RPC side o of the may paglabag PNP, po? on the side of the PNP, yes, Madam Speaker, ang naging problema lang po talaga doon yung pag-inquest, lalo na po sa mga piskal. Kasi we have to remember, yung confirmed legal age is 154 yung ating kinasuhan. And kung ilan lang po yung piskal doon, doon po nahirapan siguro po doon sa time na detain po sila. But on the side of the PNP, we followed the law, the inquest, tinanggap po ng piskalya, so wala pong kasalanan ang Philippine National Police, Madam Speaker. Okay, so sa 244 po na arrested, ilan po muli ang nakasuhan? 154, confirmed legal age, Madam Speaker.
154 of legal age. So sila po ang nasampahan ng And 15 minor and plus the 15 Interested. mentioned earlier. Interested. Yes. Thank you. So ang sinasabi niyo po ay nasunod ang prescribed period at kung may delay dahil po ito sa fiscal, ganun po ba ang paliwanag? Yes, Madam Speaker, yung pag-inquest po kasi lalo na kung medyo matagal rin po yung piskalya and 154 po ito. No? So, nandun na po yan minsan sa piskalya, Madam So ang Speaker. sinasabi niyo po ay posibleng lumagpas dahil nga sa mga delay na binabanggit niyo. Lumagpas sa prescribed hours. It is possible, Madam Speaker. Okay. Okay, ngayon of course ang isang concern dito ay yung usapin ng casualties, the actual casualties. Soon after the incident, September 22, Secretary Rimulya was quoted in media as saying there were 0 casualties. I repeat, there were 0 casualties. What is spreading around in social media is fake news. Umitindig pa rin po ba ang DILG sa statement na ito? As far as the PNP inflicting casualties, yes, we have casualties in the police. In the police. Yes, we have 151 casualties. Okay. 2 bikula ng motor ay nasunog. Mhm. Yung iba po ay na-hospital pa. Ang mga truck po natin nasunog ay 6 na truck na damage. May 10 truck na nakita natin nasunog. Okay. How about sa panig po ng mga mamamayan? Yung mga protesters? We don't have any accounting, Madam Speaker. Walang accounting ang Hindi police po natin ng account. Kasi po, injured. yung iba po nagtakbuhan na. Okay. So, wala po tayong accounting doon sa Sige mga po. protesters nasaktan. Okay. But in the police, meron po. How about yung fatalities po? Non-inflicted by the PNP, Madam Speaker. Non-inflicted by the PNP. Conclusive na po yan. Yes, Madam Okay. Speaker. Pero meron pong, we are aware of at least 1 fatality. Nabanggit na po ito kanina. Yes, Madam. Si Eric Saber. Is the PNP, the DILG, the PNP, are they aware of the fatality? Yes, we are Eric very much Saber? aware, Madam Speaker, and actually we are conducting investigation already. And we have also pictures na yung ating rioters ay may mga baril. So, yung mga pictures sa po yun, pinaghahanap, and we will continue conducting the investigation para po magkaroon ng justisya si Mr. Saber. Saber po. Saber, Madam Opo. Speaker. Well, mabuti po at may ganung pahayagang sponsor no na nag-iimbestiga ang PNP rito. Actually, nung linggo po ay bumisita ako dun sa wake ni Mr. Eric Saber at nakausap ang ilang pamilya. Taga-Tondo po sila. Tapos, I think he was 37 years old, a construction worker, working in the Mall of Asia Arena. In fact, meron po akong pictures kung ready na po. Pwede po ba? Yes, Madam Speaker. Actually, nalaman lang po natin to after 3 days, Madam Speaker. Okay. Well, at least importante na nalaman dahil yung pamilya po ay nung nakausap natin, of course, naghahanap ng hustisya para sa kanilang kapatid, mga kapatid po. Ito po, picture po, provided by the family. That was taken sa Sunday afternoon, nung hapon po ng September 21. Nasa MOA po siya. Ayan yung kitang-kita. Recognizable naman po yung landmark na yan. Construction worker na siya. Tapos, actually, namamasyal lang sila nung barkada niya sa MOA. Nung hapon na yon. Ibig sabihin, hindi po siya kasama dun sa mga nagrarally. No? Yan ang shot niya. Tapos, pauwi na po sila nung hapon. Siya po'y taga-Tondo, kaya nadaan siya dun sa bandang rekto. No? At dahil nagkakagulo nga dun sa lugar na yon, alam mo naman, maraming mga Pilipino, pagka ganyan, nagiging usisero.
No, so ganun po ang nangyari sa kanya. Di naging bystander siya, nanonood sa mga kaganapan, no? At hindi po talaga kalahok. Ayon sa pamilya at sa mga iba pang witnesses, hindi naman talaga kalahok. Ngunit nabaril nga po. Nabaril siya sa tapat nung sogo, yung sogo na eventually nasunog, di ba? Sinunog. Okay. Meron pong video tayo. Dahil po, alam niyo naman yan, napakarami. Ito po. Meron pa nga video footage nung actual na pagbaril sa kanya. Ito po yun. Yan po, yung naka-orange shirt. Tumatawid siya ng rekto, tatapat siya ng sogo, at then bumagsak siya. No? Marami pong mga versions ng video na ito. Hindi ko alam kung hawak ng pulis ang video na ito. No, meron pong video nung actual na pagbaril sa kanya, tumumba siya. Tapos meron pang ibang mga video available na yung malapitan na. No, na nakikita siya mismo. Madam Speaker, we don't have that video. Okay. If our colleague would allow it Opo. para tuloy-tuloy yung investigation natin. Sige po. Yes, we can get a well, copy of the video as well. Perhaps the family will provide. Ito po actually widely available on social media. Pero ako po, nakumpirma ko dun sa pamilya na siya nga yan. Si Eric Saber nga yan. No? Ang nakikita po natin, tumatawid siya sa kalye, wala namang ginagawa, no, na karahasan or anything. So, seeming to confirm yung sinasabi na usisero siya, no? At nabarel. In fact, may sound dyan, kaya lang ni-request, pinakiusap sa akin ng rules na wag na po, baka masyadong makatrauma, no? Pero meron din pong sound dyan, at least 3 gunshots are heard, no? Tapos, yan po yung nangyari sa tapat ng Sogo. At di ba, ang naririnig natin na information is that may bumarel tapos tumakbo sa loob ng Sogo. Kaya po, yung mga ibang mga involved, no, ay pumasok doon at doon nagkagulo sa loob ng Sogo. Dahil hinahabol po yung mga bumarel. Ngayon, ang huling picture po natin, ito po. Last slide. Okay. Again, this is widely circulated on social media. Ito po yung Sogo. No? Yes. Actually, this is actually a screen capture of video. Yung mga pumasok po na bumarel, tapos eventually lumabas. So, sa video, yung gunman na nagpaputok po ay yung nasa, yung naka-blue sweater, or sweatshirt. Siya daw po, siya yung gunman, nakikita sa video yon. Pumasok. Tapos yung dalawang yan, tinundan siya, parang ni-rescue siya. No? Tinulungan para makalabas. No? The point being, Madam Speaker, meron pong, ito actually, makikita mo yung mga muka ng mga individual. So, wala tayong conclusion na sinasabi, sino ba ang mga yan, no? May mga iba nagsasabi, police ba yan or what? Madam Speaker, can I Ang punto lang po ay, answer? there is evidence circulating on social media of gunmen in the vicinity right where the shooting happened. No? So, in other words, kung tatrabahuin po ng police ay maari pong possibly ma-identify yung actual na bumaril kay Eric Saber. No? At aware na po ba ang PNP sa footage na ito at may sinasagawa po bang investigasyon? Yes, actually, Madam Speaker, kasama po yan sa investigation. Dahil hindi po yan mga pulis, yan po yung sinasabi natin ng mga rioters na may mga baril. So, Opo. they are not part of the organization of the Philippine National Police, Madam Speaker. So, riders po ba ang sabi niyo? Rioters. 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 Mga Okay. nagra-riot po nun. Okay, so aware po ang PNP rito. Yes, At kasama po yan sa iniimbestigahan ng PNP. categorically, sinasabi na po ng PNP na They are not part of DILG the na hindi organization. sila
No, bahagi. Madam Speaker. Okay. Thank you for that. And hopefully, magtagumpay po ang investigasyon, no? Dahil klaro naman, clearly identifiable ang mga individual na yan. Okay. Nung kami po ay bumisita, nagpahayag po kami ng pagsuporta sa pamilyang Saber sa kanilang panawagan para sa hustisya, no? So hopefully masarahan po ito at hindi po manatiling one of those unresolved cases, no? Okay, thank you. So sa ibang topic na po tayo, meron pang panahon. Ang sunod na questions po natin, maiba naman, ay kaugnay po sa Bureau of Fire Protection, no? Yung usapin po ng procurement of fire trucks, no? Sa nakaraang kongreso may naging investigasyon na kaugnay dito. Pero meron po lang akong naisipa confirm, no, na kaugnay sa flood control corruption scandal ay na-involve na po ang isang commissioner ng COA, si Commissioner Mario Lipana, no, dahil pinagbabawal po ng konstitusyon na ang sino mang miyembro ng Constitutional Commission ay merong financial interest sa anumang kontrata ng gobyerno, no? At lumabas na po ang katotohanan na si Commissioner Lipana ay ang asawa niya ay isang kilalang kontraktor. So meron pong Olympus Mining and Construction na may maraming mga kontrata sa DPWH, including flood control projects in Bulacan. Pero nais ko rin pong ipakumpirma na si Marilu Lipana, ang asawa po ni Commissioner, ay naging contractor and supplier din ng Bureau of Fire Protection. Tama po ba na in the previous administration ay kasama ng F. Cura, isa pang contractor, yung Gembar Enterprises ni Marilu Lipana ay supplier po ng mga fire trucks sa BFP. Tama po ba yun? I think Gembar is just a joint venture, Madam Yes. Speaker. Opo. Pero does the BFP confirm the information that Gembar is the in a joint venture with F. Cura, yung Gembar ni Marilu Lipana ay may kontrata po para mag-supply ng F. Cura is the 61 units of 1,000 gallon capacity fire truck. the lead bidder is F. Cura, Madam Speaker. Yes. Pero kasama po yung Gembar. Tama po. As joint venture, As Madam. joint venture. Okay. So yun na po, kino-confirm po natin yung na ganun nga, merong kontrata, no? So in other words, hindi lang po sa DPWH, kung hindi pati sa among others sa BFP. Ngayon, ano na po ang status ng procurement of fire trucks with BFP under the new administration? Kumusta na po? Anong latest updates po? We have ongoing procurement of fire trucks, and in fact, in 2025, we're expecting 132 fire trucks. And for 2026, we are expecting 308 fire trucks with a total of 440 fire trucks, 2025 and 2026, Madam Speaker. So, for 2025 and 2026 ay a total of 440 40, Madam Speaker. fire trucks po. Anong capacity po? Iba-iba po ito, Okay. so we will kindly give you the details Okay po. ng ating pong kinukuhang mga fire truck. Because depende po sa lugar, minsan may mga maliliit po tayong load, dapat 500 gallons lang, may malalaki na 1,000, so depende po because ang BFP po ngayon is data-driven. So kung ano pong kailangan ng munisipyo, yun na po ang ginagawa
at binibili ng ating Bureau of Fire and Protection. Okay, thank you. We would appreciate the data para hindi na po tayo tumagal. Pakisubmit na lang po. We'll give it to you in 2 hours, Thank you po. Madam Speaker. At ano po ang status ng contract? Na-award na po ba? Or magbibidding pa lang? Ano po ba ang status? 2025, the 130 is for delivery already. 130 for delivery. 132 units. Okay, 32 for delivery. And for 2026, ongoing po ang ating procurement for 308 fire trucks. Madam Speaker. 308 fire trucks. ongoing. Ongoing po ang Yung procurement. 132 for delivery, meron na pong contractor? Sino po ito? Contractor. Isa lang po ba or many contractors? Yung na-award po, dun sa 132. They are 3 contractors. 3 contractors. Yes, Madam. Pwede pong pakibanggit. Palmer Asia, Palmer Asia. Fire Coach, Fire Coach, and And F. Cura. F. Cura. Okay, thank you po. Okay, so salamat po sa impormasyon na ito. Tinatanong po natin dahil sa nakaraang kongreso ay naging subject po to inquiry, yung procurement. So sinusubaybayan po lang natin yung developments dito. Okay, last set of questions, paubos na rin po ang oras natin, ay may kinalaman po sa yung concerns natin regarding job order and contract of service, no? Salamat po sa DILG dahil nakatanggap po tayo ng datos kaugnay sa mga LGUs. No? Actually, ito ay natanggap natin ay mga plantilla positions ng LGUs. So, according to information here, there are 47,018 plantilla positions for LGUs across the country. Ang concern po natin ay napakaliit po ng bilang na yan, considering that we have over 42,000 barangays, no? So halos a little over 1:1 lang po. Bawat isang barangay may isang plantilla position. Parang ganun ang lumalabas. So napakalaki po ng kakulangan ng mga plantilla positions Yes, sa Madam mga Speaker, LGU. salary grade 1 lang po yung hiningi. So, salary grade 1 lang po. Salary grade 1 lang po Yes, ang Madam nandito. Speaker. Okay, well, thank you for that clarification. However, ayon po sa datos ng Civil Service Commission, ang pinakamalaking bilang ng mga job order at contract of service ay sa mga LGU. Meron po bang datos ang sponsor? Ilan po ang total JOCOS sa ating mga LGUs? As of now, we don't have any data, Okay. but we can generate it. Sige, okay na po. Anyway, according to civil service data, hindi ko po hawak ngayon, pero it's around 700,000 no, na mga JO or COS sa ating mga LGUs. Naglabas na po ng Joint Circular number 1 ang DBM at COA na nagtatakda na sa katapusan ng taon ay dapat po itigil na ng at least national government agencies ang pag-hire ng mga JO or COS, no? So either wag na sila mag-hire o gawin nilang regular yung kanilang, or at least casuals, no? Ibig sabihin meron ng employer-employee relationship kahit hindi naman sila permanente para sa mga national government agencies. However, mukhang hindi po nag-a-apply ito sa mga LGUs, no? At dahil dyan, patuloy po na mananatiling napakalaki ng bilang ng mga nagtatrabaho sa gobyerno, in this case local government units, na hindi kinikilala bilang empleyado. Wala silang employer-employee relationship.
hindi sila binabayaran alinsunod sa salary standardization law, wala silang mga benepisyo. So, ano po ang plano ng DILG para mabawasan kung hindi totally mawala ang widespread na paggamit ng JO-COS sa ating mga LGUs, lalo pa at ang karamihan dito hindi nababayaran kahit man lang sa minimum wage. Yes, Madam Speaker. First of all, Madam Speaker, regarding LGUs and DILG has only supervisionary powers over them. And LGUs had salary cap, Madam Speaker. Kaya yung mga permanent po natin ay may number lang. Dahil may salary cap po tayong sinusunod, Madam Speaker. Well, totoo po yun. Pero dahil nga ang may mahigit 700,000 na mga job order and contract of service, presumably, ang trabahong ginagampanan ng mga ito ay kailangan at essential para sa mga LGU. No? Kaya po, ang sinasabi po ba ng ating sponsor is ay sa hinaharap, malapit na hinaharap ay wala pong prospect ang mga JO at COS na maging regular na empleyado ng mga LGU. Yes, as long as may salary cap po, wala po tayong magagawa. Kailangan rin po tayo sumunod sa batas, Madam Speaker. Ang batas na tinutukoy po ay ang Local Government Code. Yes, Madam Speaker. Okay. Yes. Ang sinasabi niyo po ba na para maging regular ang mayorya sa mga JO at COS sa LGU, kailangan pang amyendahan ang Local Government Code. Yes, 55% and 45% na po kasi ang pwede nilang gamitin. Okay. Ano po, meron po bang recommendation ang DILG regarding possible amendment of that salary cap? Actually, we will abide by the wisdom of Congress. So if there's any amendment, the ALG will always follow the wisdom of Congress, Madam Speaker. Okay. Well, tatapusin ko na po, Madam Speaker. Of course, in the same way na tinitindigan po natin ang regularisasyon ng mga job order at contract of service, marami dyan, matagal na sa mga national government agencies. No? Kailangan pong gawin silang regular. Ganun din po sa ating mga LGU. No, ang pinakamalaking bilang po ng mga gumagamit ng ENDO, yan yung tinatawag na ENDO sa private sector, ay ang gobyerno at particular ang mga local government unit. So, whether sa kasalukuyang budget or kung kailangang amyendahan ang local government code ay kailangan pong harapin ng Kongreso ang napakalaganap ng pagsasamantala sa mga manggagawang ito ng gobyerno. With that, Madam Speaker, maraming salamat po. Thank you, Mr. Sponsor. Thank you, Madam Speaker. Madam Speaker, can I have a 2-minute suspension, please? Session suspended.